Ginugunita po natin ngayon, ika-21 ng Enero, si Santa Agnes, dalaga at martir. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa ating maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinili mo ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang mapagmalaking malalakas. Ngayong aming ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong martir na si Santa Agnes, kami naway pagbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon sa ipinamalas niya sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok na mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibinibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kaniyang budhi, pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari ng kanyang hinirang. At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malalayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, mahal kong hari. Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, bakit po kayo naniniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay
ang aking hari, pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, Ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng iyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayaw gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usapang ito, at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo, ang pawalampa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, O aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa'yo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yung aking tinatawag, ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aking di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabugtukat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Pinagkasundo ni Kristo
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas sa mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ng Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo pong narito sa ating simbahan at mga nakasubaybay sa Facebook page ng ating parokya. Magandang umaga po. Sulyapan natin ang buhay ni Santa Agnes. Birthday ba ni Ate Agnes? Hindi naman. Isa sa mga unang-unang santa ng ating simbahan, itong si Santa Agnes na namatay para sa pananampalataya noong 3 siglo bilang isang dalagitang 12 taong gulang pa lamang. Kaya kung may mga nanonood o hindi man natin kasama dito sa ating simbahan, nanonood online sa live streaming ng mga bata, mga dalagita. Yan. Isang magandang huwaran ng ating santa sa araw na ito. Ang kanyang pagiging sobrang bata upang magbigay patunay sa kanyang pananampalataya ang isang dahilan ng kanyang mabilis na pagiging tanyag sa mga unang Kristiyano. Isa pang katangi na Santa Agnes ang kanyang pagiging isang bata. Tinatawag na ba natin yung 12 years old na dalaga, o dalagita? May malinis na puso para lamang sa Panginoon na kanyang itinuring na kabiyak ng puso at tanging mamahalin sa kanyang buhay. Ito po yung sinabi niya doon sa anak ng gobernador na pagano na nagtangkang gawan siya ng masama. Kahit nakatakot-takot na pahirap ang kanyang pinagdaanan, buong puso niya itong ihirap at buong tapang niya itong pinagwagian. Isa siya sa pinakabantog na santa ng ating simbahan na binabanggit sa Roman Canon ng Misa. Kapag po yung ginagamit natin ay yung Eucharistic one, yung mahaba, yung during the time of consecration. May mga binabanggit na santo at santa, kasama po doon ang pangalan ni Santa Agnes. Sa kapistahan ni Santa Agnes, nag-aalay ng isang bagong silang na tupa sa misa ang Santo Papa sa Roma. Ang pangalang Agnes ay galing sa salitang Latin na Agnus. Nang ibig sabihin ay kordero, isang maliit na tupa. Ang balahibo daw ng tupang ito ang ginagawang tela para sa pallium, isang telang nakasabit sa palibot ng leeg kapag nagmimisa, ang bagong arsobispo sa buong mundo, yung bagong talaga na arsobispo. Malaki ang kontribusyon ni San Ambrosio sa kaalaman natin sa buhay ng ating munting santa.
sa araw na ito. Ayon sa kanya, galing sa isang marangal na pamilya ang santa, at kahit bata pa si Agnes ay hindi siya umurong sa mga paghihirap na inihanda ng kanyang mga kaaway para sa kanya. Kung paanong ang maraming bata ay madaling umiyak sa maliliit na pagsubok at hirap, walang takot si Santa Agnes sa pagtahak sa landas ng kamatayan. Itinali siya ng mga tanikala na tila isang bilanggong makakatakas. Nang dalhin siya sa harap ng altar ng mga pagano, idinipa pa niya ang kanyang mga kamay sa gitna ng apoy kung saan siya ay sinunog pero hindi siya namatay. Bukod sa pagsunog sa kanyang katawan, pinugutan ng ulo si Santa Agnes at ito ang kanyang ikinamatay noong taong 304. Si San Agustin at ang iba pang mga manunulat at pantas ng ating simbahan ay naglahad din ng mga kwento at papuri para kay Santa Agnes na nagwagi ng dalawang pagkamartir bilang dalisay at malinis na berhen, dalaga, at bilang saksi sa pananampalataya kay Kristo. Kaya kahanga-hanga po, kahanga-hanga ang pananampalataya ng ating santa sa araw na ito, isang bata, isang dalagita na sa kanyang murang isipan ay nag-alay ng kanyang buhay. Kaya sabi ko sana maging halimbawa siya sa ating mga kabataan, na hindi pwedeng sabihin bata pa ako, wala pa akong magagawa. Meron na. Lalo tigit para sa ating pananampalataya. Pasimula na yan, sa Lunes ay madadagdag naman kaming mga paring oblato. Kahit iisa siyang ordinahan, ito'y isang malaking biyaya. Kami pong mga pari ay hindi perpekto. Kahit siguro ang pangalan ng pari ay Father Perfecto. May taglay pa ring kahinaan. Hindi inaalis ng ordinasyon ang aming karupukan o mga taglay na kahinaan bilang mga tao. Kaya nga po, minsan ay doon sa kahit biro, na parang yun daw isang pari ay naka-atras, sa kanyang pagmamadali, ay naka-atras ng sasakyan. At nung bumaba siya, ay dagli siya nagpakilala doon sa kanyang nabangga. Iniabot ang kanyang kamay at sinabi, "Ako po si Father." Yan. Ang sagot noong nabangga niya, akala ko tao, pari pala. Pari, tao rin po kami, mga pari. Pero bakit kami ang tinawag? Bakit hindi ang mga perpektong kalalakihan? Bakit hindi yung mga the best? Tiyak na may dahilan ang Diyos. At ito po ang ating napakinggan sa ating mabuting balita sa araw na ito. Ang pagpili ng Panginoong Hesus sa mga apostoles. At anong kanyang dahilan sa pagpili sa kanila? Upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihan. Pero sa kanilang kapanahunan, hindi po sila yung mga the best. Sila ay mga
ordinaryong mamamayan. Sila'y mahihina rin. Halimbawa, mapusok si San Pedro. Itinatwa pa niya ang Panginoon. Maniningil ng buwis si Mateo. Ambisyoso ang magkapatid na Santiago at Juan. Mapag-alinlangan si Tomas. Higit sa lahat, may isang taksil. Ang tanong nga po, nagkamali kaya ang Panginoong Hesus sa isang ito, sa kanyang pagpili? Hindi po nagkamali ang Panginoon. Siya, si Judas, ang nagkamali sa kanyang desisyon. Bakit sila ang tinawag? Bakit sila ang hinirang? Una, tinawag ni Jesus ang mga mahihina upang huwag silang umasa sa kanilang sariling lakas at sa halip ay umasa at sumandig sa Diyos na siyang dapat maging ugat ng kalakasan. At ikalawa, ang mahihina ay mas makauunawa sa kapwang may taglay ding kahinaan. Kung ang isang lingkod ay walang kapintasan, kung ang isang lingkod ay talagang perpekto, kung taglay na niya lahat ang magagandang katangian, aasa pa kaya siya sa Diyos? O sariling lakas at diskarte na lamang ang kanyang aasahan? Hindi niya mararamdaman ang pangangailangan sa Diyos, sapagkat alam niya sa kanyang sarili na nasa kanya ng lahat. Kaya mawawala na yung kapakumbabaan. Hindi na siya aasa sa iba. At higit sa lahat, hindi na siya aasa sa Diyos. Marahil ay sinadya ng Panginoon na piliin ang mga walang lakas at kapangyarihan upang malantad ang kanyang tulong at pagpapala. Kalimitan po kapag bagong ordina at ito'y masasaksihan natin, lalo tigit sa tinatawag na kantamisa, sa kanyang kauna-unahang misa, laging sinasabi ng isang bagong pari, hindi ako karapat-dapat. Pero salamat sa grasya ng Diyos. Salamat sa pagmamahal ng Diyos. At pinili niya ako. Kaya patuloy akong magsusumikap upang maging kanyang instrumento ng pagpapalaganap ng kanyang awa at pagmamahal. Sabi po ng isang santo, ni San Alfonso, God has allowed us to be molested by temptations so that we may have compassion for others. Ang paring umuupo, halimbawa, sa kumpisalan, ay nakauunawa sa kasalanan ng nagkukumpisal, sapagkat siya man ay makasalanan din. Paanong makauunawa ang isang pari sa isang nagkasala kung siya'y hindi marunong magkasala o hindi naman sinasadyang magkasala? Alam niya sa kanyang sarili na mayroon siyang kahinaan. The priest is an earthen vessel, marupok na sisidlan, umuunawa sa kapwa marupok. God has enough reasons why He chose the weak. He whom God chooses, He also sustains. Hindi lamang po kaming
nasa ganitong buhay, hindi lamang yan ang ating mga madre na pinili na maging relihiyosa. Hindi lamang po kami ang tinatawag na maging katulong ng Panginoong Hesus sa pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita. Lahat po tayo bilang mga anak ng Diyos. Lahat po tayo, yung pong salitang apostoles, galing sa salitang Grego, apostolos, na ang ibig sabihin ay isinugo. Tayo po sa ating panahon ay inaasahan din na maging mga bagong apostoles. At sa inspirasyon po, sa inspirasyon ng ating santa sa araw na ito, naway maging masigasig din tayo sa pagsasabuhay at pagpapalaganap ng ating pananampalataya. Maaring hindi ng tulad ng ginawa ni Santa Agnes na inialay sa kanyang murang isipan, ay inialay ang kanyang buhay para sa ating pananampalataya. Nawa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, maging mga saksi, witnesses tayo ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa, pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos sa ating buhay. Bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kanyang paghahari, iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Ama na nag-aaruga sa atin. Sa bawat pagsamo, ating sabihin, Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Hesukristo saan mang sulok ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makasama niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga kabataan, naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Sa ating mga mahal na yumao, naway makapahinga sa kapayapaan ni Kristo sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tumawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Diyos sa masalangit, tinawag mo kami mula sa mga ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas na bigkasin. Panginoon, narito ako upang sundin ang kalooban mo. Hiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikas ng libutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa lumikha sa libutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Tanggapin mo po ang pagsisisi. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at pakinggan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agnes sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agnes ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ihayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po rin yung banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinasanisang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga martir at banal, lalo tigit ni Santa Agnes, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit sa loob ng aming mga tahanan ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siya ang Diyos sa sumasa atin, malapit sa ating piling. Mapapalad kayong manakikibahagi sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na paikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agnes sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan kasama ng inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at mawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayo at maging mga buhay na saksi ng ating pananampalataya. Salamat sa Diyos. Salamat, Panginoon.